Hello mga ka-recruit! Alam nyo ba kung saan ang may pinakamagandang bansa sa Europe pagdating sa employment at work opportunities? Kung nagpaplano kang magtrabaho sa ibang bansa, ang impormasyong ito ay para sa iyo. Marami ang mga bansa sa Europe kung saan maaari kang kumita ng maganda, ngunit ang pagpasok sa ilan sa mga ito ay maaaring hindi madali. Sa video nito ay pag-uusapan natin ang napakagandang job opportunities at benefits, salary overview, application process, step-by-step process, work permit, at ang Schengen visa application. Kaya mga ka-recruit, kung interesado ka, panoorin lamang ang video ito. Kabayan, kung bago ka pa lang sa channel ko, pakihit lang po ang like, subscribe, at ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong video. Ang Malta ay isang English-speaking island na matatagpuan malapit sa Italia. Malaki ang advantage nito dahil hindi mo na kinakailangang mag-aral ng bagong wika upang makipaghalubilo, hindi tulad ng iba pang mga bansa sa Europa kung saan ang mga lokal na wika ang kanilang ginagamit. Ang bansang Malta ay hindi lamang nakakaakit sa mga highly skilled workers kung hindi pati na rin sa mga taong walang formal na edukasyon. Kahit na ang mga huminto sa pag-aaral, school dropout, ay makakahanap pa rin ng magandang trabaho dito sa Malta. Pag-usapan naman natin ang sweldo sa Malta. Without prior experience, ang starting pay ay nasa pagitan ng 5 to 6 euros. Nakatumbas na 306 hanggang 368 pesos per hour. Skilled workers ay maaaring kumita ng halagang 7 euros, nakatumbas na 429 per hour. O higit pa, at may monthly income na 1,200 hanggang 1,500 euros, nakatumbas na 73,497 hanggang 91,871 pesos kada buwan. Kung may experience ka, maaring mas mataas pa ang iyong sweldo kada oras mula 7 to 10 euros, nakatumbas na 429 pesos hanggang 612 pesos. At monthly income na 2,000 hanggang 2,500 euros, nakatumbas na 122,495 hanggang 153,119 pesos. Kahanga-hanga mababa ang unemployment rate sa Malta at nasa 3% lamang. Ibig sabihin, sagana ang mga oportunidad sa trabaho dito. Isa pa sa magandang aspeto sa bansang Malta ay ang kasaganahan nito sa mga job opportunities, hindi tulad ng ibang bansa sa Europe na may high unemployment rates. Ipinagmamalaki din ng Malta ang umuunlad na job market nito dahil sa popularidad nito bilang tourist destination. Prioridad ng mga taong nagtatrabaho sa Malta ang work-life balance sa kadahilanang may less demanding ang work hours nito. Ngayon ay talakayin natin ang mga uri ng in-demand na trabahong maa-applyan mo sa Malta. Kung mayroon kang formal na larangan sa edukasyon, ang mga fields tulad ng IT, healthcare, finance, at tourism. At nag-aalok ng excellent opportunity dito. Gayunpaman, kahit na wala kang advanced na degree, maaari ka pa rin makapaghanap ng trabaho tulad ng delivery services, factory worker, construction, housekeeping, at hotel staff. Ang application process para sa work permit ay straightforward din at maaari ka mag-apply ng direkta o sa pamamagitan ng iyong employer na may bayad na humigit kumulang na 280 euros, nakatumbas na 17,124 pesos. Ang fluency sa Ingles ay mahalaga din sa paghahanap ng trabaho sa Malta. Alam kong tayong mga Pinoy ay kayang makipagsapalaran sa bansang ito dahil pangalawang lengguwahe natin ang wikang Ingles. Mapapadali ang pakipagsalamuha natin sa mga tao rito dahil humigit kumulang 97% ng populasyon sa Malta ang nakapagsasalita ng Ingles.
Mga ka-recruit, hindi ko lamang kayo bibigyan ng overview kung ano ang mga oportunidad pag kayo ay nagtrabaho sa Malta. Ibabahagi ko din sa inyo ang step-by-step process sa pagkuha ng Single Work Permit. Ito ang Malta, Europe at Schengen Visa Application. Single Work Permit? Ano nga ba ang Single Work Permit? Ito lang naman ang unang dokumentong kailangan mo para makapagtrabaho sa Malta. Sino nga ba ang nagpo-provide at nag-aasikaso nito? Ang nagpo-provide at nag-aasikaso nito ay ang iyong employer at mismo na hired worker. Para makakuha ng Single Work Permit ay dapat meron ka ng siguradong kumpanyang papasukan o pagtatrabahuhan sa Malta. Ang employer mo at ikaw mismo ang magtutulungan sa pag-asikaso ng requirements para dito. Napakasimple lang ng requirements. Una, may sasagutan kang mga forms na ang tanong ay tungkol lang sa basic o personal information mo. Pangalawa, dahil nasa Pilipinas ka pa, ang employer mo ang mag-aasikaso nito at magsasubmit nito para sa iyo. May ibibigay o isisend lang sa iyo ang employer mo na form at sasagutan mo ito. Ito ang mga halimbawa ng tanong. Anong address mo sa Pilipinas? Ano ang passport number mo at expiry date nito? Ano ang email address mo? At iba pang biodata mo. Email address mo ay dapat tama at active kasi mahalaga ito. Pangatlo, nakumpleto nyo na ng employer ang forms. I-submit na ito sa Identity Malta. Ano nga ba yung Identity Malta? Yung Identity Malta ay isang government agency sa Malta. Sila yung nagre-reject at nag-a-approve ng mga permits. Ang email address mo ay dapat tama at active kasi dito magpapadala ng notification si Identity Malta para i-update ka sa status ng application mo. Ganito yung halimbawa ng notification na marireceive ninyo from Identity Malta. Nakalagay dyan, Dear Name, an application for Single Work Permit has been initiated on your behalf by employer and is now waiting on your validation. So, iba-validate nyo yon kung tama ba ang impormasyon na inilagay ng employer mo. Ino-notify din kayo ni Identity Malta kung submitted na ba o kung approved na yung Single Work Permit mo. Ang leading time process nito ay 2 to 3 months, pero may ibang case na abutin lamang ng 6 weeks. Kapag approved na ang iyong Single Work Permit, ganito yung itsura niya. I-email sa iyo ng employer mo. Pag-usapan naman natin ang Schengen Visa. Ano ba ang Schengen Visa? Ito ang tawag sa visa ng European country. May 4 na klase ang Schengen Visa, Type A, B, C at D. Dahil for employment purposes ang kailangan mo, Type B Schengen Visa ang i-apply mo at yun ang itatatak sa passport mo. Ano nga ba yung list of requirements sa pagkuha ng Schengen Visa? Ito yung mga requirements na dapat meron ka. Pila pa ninyo at kumpletuhin ang 10 requirements. Una, 4 pages application form for Schengen Visa. Pangalawa, passport valid for at least 3 months. Pangatlo, passport photocopy. Pang-apat, 2 piraso ng passport size picture. Pang-5, proof of accommodation. Pang-6, travel medical insurance. Pang-7, invitation letter mula sa iyong employer. Pang-8, proof of travel, your plane ticket. Pang-9, approval in principle letter, Single Work Permit. Pang-10, NBI clearance. Ayan lamang po mga ka-recruit, ang bansang Malta ay isang excellent choice pagdating sa pagtatrabaho sa Europe na nag-aalok ng competitive salaries, job opportunities, simple application process at English-speaking environment. Kung nagpaplano ka magtrabaho sa ibang bansa, maaaring ang bansang Malta ay isang magandang option. Naway magbukas ang video ito ng maraming oportunidad lalo na sa mga kababayan nating nais magtrabaho sa ibang bansa. Magtiyaga lamang at tiyak meron tayong patutunguhan. Salamat sa panonood at kung nagustuhan po ninyo ang video ito, ay sigurado pong magugustuhan ninyo ang iba ko pang mga video.
At kung may mga katanungan kayo tungkol sa ating napag-usapan, huwag po kayong mag-alangan na ilagay ang inyong mga katanungan sa comment section upang mabigyan po namin kayo ng kasagutan. Muli, palagi niyong tatandaan na dito sa Recruit ay prioridad namin ang iyong kaalaman tungo sa inyong kaunlaran. Paalam kabayan! Para sa suggested video, pindutin lang po dito. Para sa napakagandang playlist, pindutin po dito. At pakisubscribe na rin po dito